Okay, so may nagtanong sa atin tungkol sa Veracite Rouge ng Volare. So may previous video na tayo tungkol dito tsaka dun sa OG. Clone kasi to ng Versace Eros Flame. So nag-comment yung isang viewer kung goods daw ba to. Hindi ko na maalala kung ano yung napag-usapan namin dun sa kabilang sa isang video Pero napaspray ako ulit ngayon to test Veracite Rouge, yung OG Eros Flame, tsaka Versace Rouge. Actually may isa pa yan Flaming Hearts. So focus muna ako dito sa Veracite Rouge. So nung ini-spray ko siya, napansin ko noticeable naman yung citrus opening. So para sa mga hindi nakakaalam, Eros Flame kasi ang una mong maamoy sa kanya during the initial spray, parang pinaghalong citrus tsaka medyo peppery. So yun, medyo bright yung initial spray niya. Tapos mako-consider ko to na isang complex na pabango kasi hindi katulad nung halimbawa yung Eros. Yun, mas popular yun yung nasa green na bottle. Kasi 'di ba, 'yun parang sabi mo kagad vanilla, matamis, ganyan. Itong Eros Flame, combination ng citrus, heavy sa umpisa, tapos mid to dry down, biglang parang Eros na. Biglang vanilla na siya. Tapos 'yun. So anong difference ng Veracite Rouge dun sa OG? Medyo malaking difference pagdating sa performance Sa scent, initial spray, okay, sige, pareho silang bright. Though, lamang talaga yung complexity na ito versus dito. Tapos, yung bright na citrus ng Veracite Rouge, mabilis lang, parang dadaan lang, tapos, nasa dry down na kagad yung scent na maamoy mo. Ilang minutes lang yun. Ito, ngayon, inaamoy ko pa nga rin Dito pa din, ilang minutes na to. Siguro 20, 25 or 30 minutes na siguro nung in-spray ko. Pero nasa sense ko pa rin yung opening na. So, focus lang muna ako dito. Okay. So, yung OG, yung Eros Flame, tumatagal siya ng siguro more than 8 hours sa akin. Sa skin yun Pag sa clothes naman, laging longer. Tapos, ang gusto ko dito, kung familiar na kayo sa Eros, kasi yun yung sobrang popular, diba? Na parang teenagers, gustong-gustong gamitin, mga early 20s, ganyan. Kasi yung tamis niya, tapos very mas pleasing. Gusto ng mga babae yung amoy. So, gusto ng mga lalaking gamitin. Vanilla heavy, ganun. Ito kasi parang Eros scent DNA, pero parang hinaluan siya ng scent DNA na babagay sa bansa natin or sa mga hindi kalamigan na bansa. Kasi 'di ba yung Eros, kung gagamitin mo yan pang araw-araw, so for example sa umaga papasok ka sa work or sa school, tapos magko-commute ka, medyo malagkit siya kapag pinagpawisan ka kasi nga matamis agad yung scent. Unlike ito, bright yung opening, so medyo fresh yung datingan niya. Tapos ang Eros Flame kasi powdery rin, so nakakatulong yun na mag-complement dun sa weather natin, sa temperature ng netong bansa natin. So si Veracite Rouge, okay naman siyang alternative, though mahina yung performance niya versus sa OG. Tapos kano ba presyo na ito? Less than 1,000 pesos ang Veracite Rouge. Lagay ko na lang sa description kung saan pwedeng bumili. Itong Eros Flame, kano na ba to? Parang kay JP Fragrance yata less than 4,000 less than 4,000. Sa iba, parang ganun yung price range niya. Close to 4K pesos. Performance, iwan na iwan. Malayo.
Pero yung scent DNA, okay, pwede. Bright opening, tapos vanilla ang dry down. Siguro kung magsasuggest ako kaysa ito pa rin yung best na option. Versentia Rouge. Kung yung Eros Flame tatagal ng mga 8 hours or more, Versentia Rouge siguro 6 hours, safe na yun. Versentia Rouge versus Veracite Rouge, better yung Versentia Rouge in terms of performance, tsaka scent DNA halos pareho sila from initial tsaka dry down. Pero ang napansin kong pagkakaiba, si Veracite Rouge mas mabilis siyang mag-transition from initial to mid to dry down kumpara kay Versentia Rouge. Hindi ko na naorasan ko ilang minutes kanina eh. Pero nung ginamit ko tong tatlo, ito nasisense ko pa rin yung citrus. Ay pusa, August na ba? Yan, tumalon yung pusa ako sa lamesa. Okay, ito nasisense ko pa rin yung bright citrusy na opening. Citrus sa pepper talaga yung mix niya. Okay. So, unang tumalon to papuntang dry down, tapos ito mas matagal ng ilang minuto. Oo, basta sa performance, Versentia Rouge over Veracite Rouge. Tapos ang presyo naman nito, magkano ba? Less than 1K lang din, parang close lang yung price nila. So, kung between itong dalawa, siguro dito ka na kaysa ito. Tapos, konting trivia. Nung unang beses kong na-try yung Eros Flame, kasi hype na hype to before eh. Nung siguro 2 to 3 years ago sa local frog community, usap-usapan to. Tapos pag may nagpo-post nga nito, parang yung mga tao sa comment section to amazed na amazed. Kasi ang Eros, lagi namang uso yan. Ang Eros Flame nun, hindi kasing dami yung fan nung OG na Eros, pero lumaki yung fan base nito starting nung mga panahon na yan. Tapos since mahilig nga ako sa Middle Eastern clones, naghanap ako. Ang hirap maghanap nung time na yun. Ito is nabili ko, yung unang bote ko nito parang sa tao ko nabili. Nilet go niya. So, tuwang-tuwa ako nun kasi syempre para makatipid, hindi tayo kumuha ng OG agad, naghanap tayo ng alternative. Tapos okay naman, parang pwede na, nung time na yon pwede na siya for me. I mean, wala naman akong ibang option eh. May citrusy opening din. Yun pala, itong tatlo na to, may citrusy opening sila, same na ito, pero not as peppery. Parang may spice pero hindi hindi same nung kakombo nung dito sa Eros Flame eh. Okay, balik ako dito. Flaming Hearts, ngayon kung papipiliin ako sa tatlong ito, pinaka best Versentia Rouge, tapos sunod yung Veracite Rouge. Hindi ko na nagagamit yung Flaming Hearts. Ano nga bang reason? Hindi ko siya na-spray ngayon. Kasi dati okay naman ako dito. Pinapangarabas ko din. Subukan ko siguro ulit gamitin. Pero yun, kung pipili ako ngayon, Versentia Rouge na lang over dito sa dalawa. Yung presyo nilang tatlo halos magkakapareho lang. Though kakaiba naman tayo lagi ng preference eh. Siguro kung gusto nyo i-try, available lahat to sa shop namin in Decant. Meron pa yata akong extra bottle nito na Binib, brand new inbox. So message lang kayo. Open na ulit yung Shopee natin, Lazada, may Facebook, may Instagram. Sana nasagot ko yung tanong mo. Hindi ako nambabasag ng trip, pero
Versensia Rouge over Veracite Rouge. Ayan. Anyway, kung gusto mo to, okay lang din naman kasi mura lang din eh. Ilagay ko sa link yung ilagay ko sa description yung link na pwedeng pagbilihan. Alam ko lahat to readily available ngayon, unlike before na wala ka talaga makuha ng alternative for the OG na Eros Flame. Yun. Kailan mo ba siya magandang gamitin? Anong okasyon? Ang Eros Flame kasi typical na siya, versatile na perfume na fragrance. So parang anytime pwede. Siguro hindi lang siya bagay pang formal or pag mga semi-formal okay lang. Siguro pang formal hindi masyadong bagay. Okay, projection pa pala. Projection, syempre sa lahat ng to, ito yung best projection. Sa performance talaga, ito yung best over sa mga alternatives. Siguro kung mga nasa 4 feet to, mas mababa ng 1 or 2 feet ito yung mga alternatives. So ayun lang. Scent-trail niya okay din, ang bango ng scent-trail niya. So pag naglakad ka, sample ko lagi sa office or sa school, yung mga dinaanan mo, mag-iwan ka talaga ng mabangong scent-trail. So kung afford mo tong OG, ito na lang bilhin mo. Pero kung low budget, pwede na tong mga alternatives. Okay na yan. Makukuha mo na yung scent DNA na ito. Performance lang yung lacking. So yun lang. Kung nagustuhan niyo yung video, pa-like and pa-subscribe. Thank you.